Well, magandang tanong yan, no? But I think I need to really run again. Kung di tayo naging matagumpay nung una, I hope this time we will succeed. How will we fund your campaign? Paano natin lalaban ng dalawa? Kasi kung ang dalawa ang malaking politiko maglalaban sa first year. Ganun ba? I have to confirm that. No? But, I just learned it from you. And I am not scared. I have a different politics. I have my own sensible platform of government. So I guess the more the merrier. At least merong alternatibo ang mga botante natin sa Davao, isang batang batang musmo sa politiko, no? I name myself as ang ABM or ang batang musmo sa politiko. So this is something that an opportunity for our voters to really choose, no? Yung mga datihan o yung baguhan sa politika. Are you running as independent or with a party? Right now, I have yet to hear the final word of COMELEC regarding DPP of the Democratic Party of the Philippines, pending approval. But for now, I'll be filing as an independent candidate unless we will get the final say from COMELEC that the DPP is approved as a political party. If ever you make it, ano nang gagawin mo? You make it sa Congress. Well, ang unang-una ay nasilip ko na yung kakulangan sa mga batas na nagpoprotekta sa ating mga bata, no? Especially may mga sakit na kabataan. Kulang pa tayo dyan. Ang pagpoprotekta sa mga pasyente, wala pa tayong malpractice law na sinasabi. At isa yan siguro sa gusto kong isulong na maproteksyonan ang ating may sakit, mga pasyente at ang mga kamag-anak. And of course, dahil kagaya na dati, kailangan din nating katibayan yung batas sa edukasyon, sa livelihood, no? Lalo na alam naman natin na ganun pa rin, 80 to 90% ng ating populasyon ay nabibilang doon sa middle or lower class, no? So palagay ko, kailangan bigyan natin ng pansin yung mga kababayan natin na naghihirap pa rin hanggang ngayon.